Sinog, Ginginid, and Ayun are just few local terms for earthquakes, while pagputok ng bulkan, pagtuga kan bulkan, paglupok sang bulkan, and pagbuto sang bulkan refer to volcanic eruptions in some of the Philippine languages. These terms reflect not only our cultural wealth and linguistic diversity, but also how deeply we are familiar with and have been affected by geologic hazards. I am honored that the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, under the Department of Science and Technology, has embarked on the full realization of the DANAS project. With the support and monitoring of the DUST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, as well as our partner institutions, Don Mariano Marcos State University in La Union and the University of the Philippines in Visayas, this initiative marks a significant step in advancing science communication and disaster preparedness by integrating local knowledge into our disaster resilience strategies. Our objectives are simple yet profound. We aim to create a culturally sensitive and gender-inclusive methodology. With the source books and informational videos, we encourage you to explore and apply the insights and strategies in strengthening disaster resilience and promoting science in our communities. Together, let's build a future where science and local narratives unite in delivering a brighter and safer tomorrow for the people. Ang salitang danas o experience ay ginamit natin para sa proyektong Disaster Narratives for Experiential Knowledge-Based Science Communication for Earthquake, Tsunami, and Volcanic Eruption. Ang layunin ng proyekto na ito ay madokumento yung mga istorya ng ating mga kababayan patungkol sa experience nila sa lindol o pagputok ng bulkan. Pero ang mahalaga dito, yung pagdokumento natin ay gagamitin natin yung lokal na pananalita. Pagkat mas maintindihan ng mga kababayan natin na gagamit ng mga source books kung ang gagamitin natin ay nasa local na language. Ang layunin ng DANAS ay makaproduce ng mga source books na gagamitin ng ating mga kababayan sa pag-unawa at paghahanda patungkol sa lindol at volcanic eruption. Dito naman sa may Cuyapana sa may tulay, yung kalsada po doon parang bumitak siya, maluwang po yung bitak niya, siguro nasa 1 metro. Then yung isang parte niya ay mababa, yung isang parte niya mataas. Tapos may bahay pong malaki dun na may bakod, yung bakod na yun ay tinamaan din po talaga, nag-ano siya, parang paganon-ganon na rin yung naging itsura ng bakod. Tapos yung malaking bahay po na yun talagang nagbitak din siya ng kulang 1 metro po siguro yung bitak dun sa loob ng bahay. May dumagul dun na malalim, pagkatapos nauga yung bahay, na mayroong mga paggalaw na minsan dahan-dahan tsaka may mga bigla na malalakas. Iba po yung galaw kasi nung galaw ng duyan kaysa galaw ng mundo. Iba yung ang mundo pagka gumalaw nalulula ako nung mga time na yan. Hindi katulad ng duyan, normal lang. Nagkabitak-bitak na ho yung lupa, eh. Do'n ho sa amin, eh, nagpuslitan yung mga maitim na putik, eh, sa lote namin, eh. Parang nagpupuslitan yung mga putik na maitim, eh. Mababa lang din ho, mga 3 metro lang taas, mga 3 meters lang taas. Parang amoy putik, parang kuwan, amoy tawag nito, kanal yung mabaho. Tingin ko sa bundok gumuguho, dun sa parte ng San Luis, sa may parte ng Sitio de Tinamnan, sa may Dikabilan. Kaya talagang naano siya, makita mo namuti siya, hindi yung katulad still na may puno-punong konti. Talagang may mga ano siyang batong natipak. Kasi yung area na yan puro bundok lang, mga batuhan. Una nga po, ano ay
nung humagok ng malakas, bumaba yung tubig. Tuwa-tuwa kami at lumuwang na yung nahibasanay. Bilis po naming mamulot ng mga isda. Maya-maya paghagok ulit, bigla nang lumalim po yung tubig, lampas tao na. Unahan na po kami tumabi. Yung mga ilaw na naku, simbuhan po yung ilaw ko nun, eh. Wala na, itinapon ko na sa takot. Tapos nung pagdating namin sa tabi, humagok ulit, parang hinigop ulit yung tubig. Tapos maya-maya, andiyan na naman. Dahil kita kong mismong yung aming daan papunta do'n sa trabaho, sa Lagfan ay pas urong-sulong ang tubig hanggang yun na nga may mga namatay din na isda. Para pong kumukulo ang tubig. Habang lumilindol, yung tubig po talagang parang kumukulo. Knowledge is crucial for geologic disaster preparedness. The dinosaurs books provide clear, local language descriptions of earthquake and volcanic hazards. By understanding these hazards through the lived experiences of survivors, you are taking a vital step towards disaster resilience. Use the dinosaurs books and additional resources to enhance your geologic disaster preparedness. Let's come together to build a safer, more informed community. Your awareness and action make a difference.